dahil kayang-kaya kanyang pagalingin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kung baga sa isa kayo sa bato na ginamit ng Diyos to prove that He is a powerful God, that God is with you, that the moment you have God in your life, He will never leave you nor forsake you. Ang karamdaman na yan, kung hindi mo pa panahon mga kapatid, hindi ka pa talaga makakauwi. Ang karamdaman na yan ay ginamit lang ng Diyos to lift up the name of Jesus through you. Huwag lang tayong wala ng pag-asa. Never be depressed. Never be discouraged if you are feeling sick. Si Elijah, sa sandaling siya nakinig sa Diyos, He put him back to work. God is not true with Elijah then, and He is not true with you now. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ang masabi ko, you are God's WIP. Alam ba natin? Alam ito sa mga factory worker. Alam mo ko na yung WIP? You are God's work in progress. You are still in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kaya huwag kang ma-discourage dahil ang plano sa iyo. Ano bang plano ng Panginoon sa Jeremiah 29:11? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Yun ang plano ng Diyos. And God is still working in our life. Nagpatuloy pa siya ng trabaho, nagpatuloy pa siya humubog sa ating espiritu, sa ating katawan, upang maangkin natin ang good life. God plans to prosper you, not to harm you. God plans to give you hope and a good future. Yun ang Diyos natin. You are still work in progress. Huwag kayong ma-discourage. At times, minsan masabi mo yung katabi mo, ang tagal namang lumago nito. Naka-20 anyos na ito, pabalik-balik si church yun pa rin. Ako, matagal na. Minsan, ganyan ang paningin natin. Pero mind you, ang sabi ng Bible, mag-iingat ka. Baka akala mo nakatayo ka pa, pero matagal ka na pala nadapa. Hello? If you will allow God, He will lift you up and start you over again. Give them all to Jesus. Ibigay mo sa Panginoong Hesus ang lahat. Buhay mo, alam niya eh. Nung nakaramdam ako ng sakit, nung minsan naoperahan ako, anniversary pa ng CCP. Si Pastor Yata speaker no. Habang ako'y kinatay doon sa ospital, nag-celebrate kayo. Yun po ang totoo. At nung matapos na ang operasyon, hindi ako pinalabas kaagad doon sa recovery room. Tinawagan si Mrs. Natakot ang mga doktor at ang mga nurse. Dahil ang graph ng aking doon sa screen ng TV, imbis tut, di ba ganon? Tut, ang sakit, tut. Ibig sabihin, malapit akong mamatay. Tinawagan si Mrs. Nagtaka siya, bakit siya pinapasok? Nakita na ni Mrs. sa screen sa kabila, nakatabi ko, ganon. Sa akin, ganon lang, tapos straight line, ganon naman. Pero maingay ako. Mga kapatid, masabi ko lang, kung hindi pa plano ng Diyos, hindi ka pa niya pauwi. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, gagamitin ka pa niya for His glory. At nakikita ko, if you serve God, long life, He will give you. Makikita natin sa Psalms 91, dahil sa last verse. Long life ang pangako ng Diyos. If, and only if, magpagamit ka sa Diyos. Hallelujah! Let God change those harmful misconceptions such as, if somebody criticizes me, it means I'm worthless, I must be loved and accepted by everybody and be fulfilled in life. I cannot admit any area of weakness, and I have to be perfect or else I am a failure. Sandali, balikan muna. If somebody criticizes me, it means I'm worthless. Minsan, sa church, hindi natin maiwasan dahil habang nandito pa tayo sa buhay na ito, mga kapatid, hindi mo talaga perfect ito na hindi ka magkakamali. Magkasala ka talaga. Sino bang hindi nagkasala dito? Ako'y makasalanan, aywan ko sa inyo. Baka mayroong isa. Itaas yung kamay, bigyan ko yan 1,000. 1,000 fails. Mga kapatid, lahat ay makasalanan. At mangyari minsan na ang kasalanan ko, kaunti lang kaysa kasalanan ng isa. At minsan sa sandali nagkasala ang tao, mahiya nang pumasok sa church dahil ang mga mata daw ng kapatiran nakafocus sa kanya.
Dahil mas makasalanan daw siya kaysa iba. Wrong. Mga kapatid, tandaan natin. Kasalanan is kasalanan. Siguro kasalanan ko, chismoso lang ako. Ikaw babaero, lalakiro ka. Pareho tayong hindi makapasok sa kahirayan ng Diyos kung mayroon tayo noon. So, huwag natin akalain na hindi na ako bagay dyan. Gawa yan ng demonyo. Kung nagkamali ka, demonyo, how to stay close to God para magamot ang iyong kasalanan. Hallelujah. Jesus knew the importance of correct thinking. Kailangan talaga ang correct thinking, mga kapatid. He said, you will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan malaman natin ng katotohanan. Who is the truth? Jesus is the truth. Siya yung ating dapat sandalan sa lahat. Knowing Jesus doesn't just happen overnight. Ang kailangan natin as Christians, we need to keep on keeping on as Christians. Magpatuloy tayo. It takes a continuous study, dedication, hard work, and a total love of God. Yun bang, ano mang mangyari? Nasa Diyos ako. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Malamig man sa kuwet, darating ako sa church. Makaya ba natin? Bukas sobrang lamig, next week sobrang lamig. Huwag sana kayo magsawa, sana mapuno ito. Alam niyo mga kapatid, let me challenge you this. Kung mag-pray kayo, kayong lahat, na punuin ang Panginoon ng mga upuan yan, punuin yan. Do you believe in God? Naniwala kayo na maggawa kaya ng paggawin ng Panginoon Jesus? Ang mga imposible. Kung tingin nyo, imposible, yan, punuin. Pastore, hindi kaya ni pastore yan. Hindi kaya ni pastore. Kaya ni Lord. And I challenge you to start now to pray. At ipag-pray nyo rin ninyong pastor. Dahil pareho kami, hindi naman kami naghihirap. Mayroon pa rin kami napupulot kahit paano. Hallelujah. The more you know Jesus, the freer you'll be and you'll enjoy a depression-free life. Kaya continue lang. Magpatuloy tayo, never be depressed, never be discouraged, keep on keeping on because God is with you always. Saan man kayo pupunta, ano mang ginagawa mo, Jesus is with you. Hallelujah. Praise be to God. Shall we all stand?